ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sobrang memorable ang Pasko para sa ating lahat. Isa ito sa mga pinakamahalagang araw para sa karamihan ng mga Pilipino. Ikaw kabarangay, ano ang pinaka-memorable mong Christmas memory? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga patuloy na sumusuporta sa Barangay LS. Ako po si Luna at ngayon ay gusto kong ibahagi sa inyo ang kwento ng buhay ko. Bata pa po ako noong pumanaw ang totoo kong nanay. Aminado po sobra akong nalungkot sa pagkawala niya. Pero kahit na ganoon ay nagawa ko pa rin magpatuloy sa buhay dahil hindi naman nagkulang sa akin si Papa sa pagmamahal at pag-aalaga. At mas lalo pang naging masaya ang buhay ko nang mag-asawa ulit si Papa. At doon ko nakilala ang aking stepmother at stepsister ko na si Mara. Habang lumalaki ako ay masaya ang buhay namin kasama si Papa, si Mara at ang stepmother ko na tinatawag ko na rin na Mama. Tinuring nila akong parang sariling anak at kapatid. Kaya hindi ko kailanman naramdaman na nag-iisa ako. At tuwing Disyembre, isa sa mga pinaka-inaabangan kong ginagawa na kasama si Papa ay ang pagsali namin sa Christmas Lantern Making Contest sa probinsya namin tuwing Pasko. Tuwing gumagawa kami ni Papa ng parol o Christmas Lantern ay si Mama at si Mara naman ay abala sa ibang bagay. Madalas nilang sabihin na nakakapagod at nakakatamad daw ang paggawa ng parol. Pero para sa amin ni Papa, ito ang oras na mas lalo kaming nagiging close at mas nagiging masaya. Sa totoo lang ay matagal na naming pangarap na manalo sa contest. Dahil ilang taon na kaming sumali pero ni minsan ay hindi pa po kami nananalo. Sige po. Ayan. Konting ice pa po. Luna? Ay, mahal! Kumain na kayo dito. Mamaya nyo natapusin yung Christmas lantern nyo. Mamaya na lang po kami kakain, Ma. Oo, saglit na lang to, mahal. Mauna ka na. Alam nyo, kung ako sa inyo, tigilan nyo na yung pagsali-sali dyan sa lantern making contest ng barangay. Hindi naman kayo nananalo eh. Sayang lang sa oras yan at pinapagod nyo lang ang mga sarili ninyo. Ay, nako. Si Mama talaga, napakanega. Huwag po kayong mag-alala kasi nararamdaman ko na this year is the year. Feeling ko talaga mananalo na kami ni Papa ngayon eh. Di ba, Pa? Mismo, anak. Basta, kakain na ako ha. Sumunod na lang kayo kung gusto nyo. Sige po, Ma. Andito na ako! I'm home! Oh, Mara, saan ka galing? Gabi na. Relax lang po kayo, Ma. Yung tanong ko sa'yo, hindi mo pa sinasagot. Saan ka galing? Sa bahay lang po nung kaklase ko. Kung gano'n bakit ngayon ka lang? Pasensya na po kayo ha. Napasarap po kasi yung kwentuhan namin eh. Sa susunod, magpapaalam ka sa akin kung gabi ka na makakauwi. Kasi kung hindi, ilalak ko na yung gate at sisiguraduhin ko na sa labas ka na matutulog kasama yung mga lamok. Naiintindihan mo? Ma, kumalma po kayo. Hayaan nyo na po muna si Mara. 18 years old naman na siya eh. Ay, hindi. Habang dito kayo nakatira sa bahay ko, ako ang masusunod. At isa pa ilang beses nang umaalis ng bahay tong kapatid mo nang hindi nagpapaalam. Oy, Mara, makikinig ka sa mama mo. Sorry na po talaga. Hindi na po mauulit. Dapat lang. Kumain ka na ba?
Tapos na po. Nakikain po ako dun sa bahay ng kaklase ko. Mabuti naman pala kung ganun. Pues kung gusto niyo pang kumain, sumunod lang kayo sa akin sa kusina. Pagod na akong kakasuyo sa inyo. Ay, Ate Luna, anong nangyari dun kay Mama? Napikon yata kasi ayaw namin tigilan ni Papa yung paggawa nitong parol eh. Ay nako, hayaan nyo na muna yung mama ninyo. Kakalma din yan maya-maya. Mara anak, tulungan mo na kaya kami ng Ate Luna mo dito. Papa naman Huwag niyo na ako idamay dyan. Kaya niyo na yan. Tama si Papa, Mara. Sigurado ako na mag-i-enjoy ka sa paggawa nitong parol. Subukan mo lang. Mag-i-enjoy. Tignan niyo nga yung mamukha niyo ni Papa, ate. Pinagpapawisan na nga kayo. At mukhang hirap na kayo dyan sa ginagawa niyo Oo nga, pero hindi ibig sabihin nun, hindi kami nag-enjoy. Tama. Tsaka isa pa, paano hindi kami pagpapawisan ni Papa wala naman tayong aircon dito sa sala. Tsaka iisa lang yung electric fan Ewan ko sa inyo. Basta labas na ako sa Christmas lantern making contest na yan Mukhang hassle Alam mo, para kang si Mama. Pareho kayong ngega. At para ka namang si Papa, ate. Pareho kayo nag-e-enjoy dyan sa ginagawa nyo kahit hindi naman kayo nananalo. Anak, ganun naman talaga ang buhay. Hindi naman kasi sa lahat ng oras panalo ka. May mga bagay talaga na kailangan mo munang pagdaanan at paghirapan bago mo matikman yung sarap ng tagumpay. Ay, nako Papa. Wala na kayong pwedeng sabihin ni Ate Luna na makakapagpabago ng isip ko. Sasabayan ko na nga lang si Mama na kumain. Teka lang, akala ko ba kumain ka na sa bahay ng kaklase mo? Nagutom ako sa kakapilit nyo sa akin at tulungan kayo dyan. Nakaka-stress na yung parol na yan. Sige na, mauna ako. Bye! Ay, si Mara talaga. Ay nako, hindi ka pa nasanay sa kapatid mo. Oh, halika na, ituloy na natin to anak. Sige po, Pa. Papa Dudut, hindi po namin natapos ni Papa ang parol ng gabing yon kasi pareho kaming napagod. Kaya tinabi na lang muna namin ang parol at napagdesisyonan na tapusin na lamang namin ang paggawa ng parol sa susunod na araw. Noong nakita ni Mama na itinabi na namin ang parol ay natuwa siya at inimbitahan niya na kami na kumain ng hapunan. Katulad din kami ng ibang pamilya. May mga asaran at may mga tampuhan. Pero sa huli, Papa Dudut, ay nangingibabaw pa rin ang pagmamahalan. Kahit may mga pagkakataong hindi kami nagkakasundo, ay mahal na mahal ko sina Mama at Papa at si Mara. Sa totoo lang, ni minsan ay hindi ko naramdaman na stepmother ko si Mama o stepsister ko si Mara. Dahil palagi kong nararamdaman ang malasakit at pagmamahal nila sa akin. Pero noong akala ko ay tuloy-tuloy na ang saya ng buhay namin ay doon pala ako nagkamali. Isang araw habang nasa bahay kami ni Mama at Mara ay may tumawag at nagsabing na aksidente raw si Papa at nabundol ng isang bus. Parang gumuho ang mundo ko. Sa sandaling marinig ko yon. Nanginig ang buong katawan ko at yun na yata ang pinaka nakakatakot na balitang narinig ko sa buong buhay ko. Wala kaming inaksayang oras at dali-dali kaming pumunta sa ospital. Pagdating namin doon ay nakita namin si Papa na walang malay. At sa sandaling yon, may masakit na katotohanan na pala na naghihintay sa amin nina Mama at Mara. Luna! Mara! Ma, kumusta si Papa? Anong sabi ng doktor? Okay na ba si Papa, Ma? Mga anak! Ma, bakit ka umiyak? Ma, bakit? Mga anak! I'm sorry, pero wala na ang papa niyo. Ma, huwag po kayong magbibiro ng ganyan. Hindi po totoo yan. Nagsisinungaling kayo. Hindi pa patay si Papa. Buhay pa si Papa. Buhay pa ang Papa ko. Ate Luna! Huwag mo ako hawakan. Pupuntahan ko si Papa. Kailangan ko makita si Papa.
ako para sa'yo, ha? Hindi! Hindi papatay si Papa! Para samahan mo ako, puntahan natin si Papa. Sigurado ako hinihintay na niya tayo. Halika na! Mara! Ano ba tinatayo-tayo mo dyan? Halika na! Ate! I'm sorry. Pero kailangan natin tanggapin na wala na si Papa. Yung bibig mo, Mara! Huwag ka magsasalita ng ganyan! Ate! Kay Mama na mismo nanggaling! Wala na si Papa! At naniwala ka naman! Talaga naman nagsisinungaling lang to si Mama eh! Mama naman kasi! Pati nyo na lang kasi aminin sa amin ni Mara na pinaprank nyo lang kami! Di ba mapagbiro si Papa? Siguro magkasibot kayo, no? Siguro pinakiusapan kayo ni Papa na huwag sabihin sa amin ni Mara na buhay pa siya. Ha? Luna, sa tingin mo ba magagawa ko pang magbiro ngayon? Kagaya mo, nasasaktan din ako. Pero kailangan na nating tanggapin ang katotohanan na wala na ang papa mo. Ate, magkakasama pa tayo ni Mama, ha? Haharapin natin ito ng sabay-sabay. Ha, ate? Ano haharapin ng magkakasabay? Si Baba ang kailangan ko! Kung ayaw mo akong samahan, Mara, bahala ka! Pero ako, pupuntahan ko na si Papa! Ate! Papadudot nung doktor na mismo ang nagsabi sa aking wala na si Papa ay saka nag-sink in sa akin ang lahat. Alam kong nariyan sina Mama at Mara, pero ramdam na ramdam ko ang sobrang lungkot at pakiramdam ko ay mag-isa na lamang ako sa buhay. Dahil nawala na ang nag-iisa kong tunay na kadugo. Maaga nang nawala ang tunay kong ina, pero pati ba naman si Papa ay kinuha na rin sa akin. Lumipas sa mga linggo na halos nakakulong lamang ako sa kwarto. Bihira na akong kumain at halos hindi na rin ako nakikipag-usap sa kahit na sino. Lalo na kina Mama at Mara. Alam kong nasaktan din sila sa pagkawala ni Papa at pilit silang nagpapakatatag para sa akin. Pero nang mga panahong yon ay hindi ko yon makita. Masyado po akong nalunod sa sarili kong lungkot hanggang sa dumating sa puntong sobrang pumayat ako at unti-unti kong nakakalimutan kung paanong muling bumangon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang lumilipas ang mga araw, aaminin ko na unti-unti akong nagtanim ng sama ng loob kina Mama at kay Mara. Pakiramdam ko noon ay parang mas madali nilang natanggap ang pagkamatay ni Papa samantalang ako ay nanatiling lugmok at sugatan sa sakit ng pagkawala niya. Araw-araw ay dala-dala ko ang bigat ng kalungkutan. At habang tumatagal, ang lungkot na yon ay dahan-dahang napalitan ng galit at puot. Sa halip na ilabas ko ang sakit na nararamdaman ko sa tamang paraan ay ibinuhos ko ang lahat ng galit at puot ko kina Mama at kay Mara. Sa tuwing sinusubukan nila akong kausapin o kumustahin ay bigla na lamang akong napapasigaw o nagsasara ng damdamin ko. Dumating sa punto na parang natatakot na nga si Mara na lapitan ako. Pero kahit na ganoon ay pilit pa rin niyang sinusubukang kausapin at unawain ako.
Pero sa kabila ng lahat ng yon ay patuloy ako nagmamatigas at hinahayaan ang sarili kong lamunin ng sobrang lungkot hanggang sa halos makalimutan ko na kung paano muling magmahal at magpatawad. Ate Luna? Luna, anak. Hindi ka pa ba nagugutom? Pinagluto kita ng almusal. Kumain ka na. Anong ginagawa niyo rito? Wala pa akong gana. Pero ate, nag-aalala na kami ni Mama sa'yo eh. Tingnan mo, pumapayat ka na. Kaya sige na please, kailangan mo to. Kumain ka kahit konti lang. Ilapag niyo na lang dyan sa mesa tapos umalis na kayo. Gusto kong mapag-isa. Anak, nag-aalala na kami ng kapatid mo sa'yo. Lahat naman tayo nasasaktan sa pagkawala ng papa mo. Pero sana naman anak, wag mo kaming sukuan ng kapatid mo. Andito pa naman kami, di ba? Paano hindi ko kayo susukuan? Mukhang nakapag-move on na nga kayo sa pagkamatay ni Pape. Ang galing nyo ring magpanggap eh. Ate Luna, hindi sa ganun yun. Pare-pareho lang tayo nasasaktan at nahihirapan. Alam mo, Mara, kung tutuusin, napakaswerte mo. Kasi nandyan si Mama sa tabi mo na nagmamahal sa'yo. Pero paano naman ako? Wala nang nagmamahal sa akin. Anak, hindi yan totoo. Mahal na mahal ka namin ng kapatid mo. Mautang na loob, lumabas na lang kayo ni Mara. Kasi sa tuwing nakikita ko kayo, mas lalo lang akong nasusuka. Tuwing sinusubukan niyo akong suyuin, mas lalo ko lang kayong kinasusuklaman. Ate, sumusobra ka na. Mara, please lang, wag mo namang sagot-sagutin ang ate mo. Hindi, May. Kasi kung makapagsalita siya, parang kasalanan pa natin na namatay si Papa. Ate, sabihin mo nga sa akin, paano ka namin tutulungan kung yung sarili mo mismo ayaw mong tulungan? Pilit ka namin iniintindi. Kaya sana naman, intindihin mo rin kami ni Mama. Intindihin? Ako yung namatayan dito! Ako yung nawalan! Wala akong pakialam kung isipin nyo na napakamakasarili ko! Ako yung naiwanang mag-isa dito! At hindi nyo ako maiintindihan kahit anong gawin nyo! Oo, alam kong nasasaktan ka. Kasi pakiramdam mo ngayon na wala yung nag-iisa mong kakampi. Pero kailangan mo rin maintindihan na simula nung naging parte kami ni Mara ng buhay mo, naging kakampi mo na rin kami. Tama si Mama, ate. Sa totoo lang, nasasaktan na ako sa mga sinasabi mo sa amin ni Mama eh. Pero ganun pa man, gusto ko lang malaman mo na hindi mo to kailangang pagdaanan ng mag-isa. Ayaw niyong umalis ah. Utang na loob, pabayaan niyo na ako! Ate naman! Huwag mong gawin sana ito! Si Papa, kailangan ka! Ate, please! Tama na! Ano kung awatin tong ate mo? Hindi ko kayo kailangan! Ate! Wala kayong kwenta! Ate, parang awa mo na. Tumigil ka na! Natatakot na ako sa'yo eh! Iwan mo ako! Hindi ko kayo makakaduga! Si Mama at si Papa ang kailangan ka! Pagkatapos kong magwala ay nakatulog ako sa sobrang pagod. Kahit na ang dami kong masasakit na salitang nasabi noong araw na yon ay malinaw pa rin sa alaala ko na hindi kailanman tumigil sina Mama at Mara sa pag-aalaga at pag-aasikaso sa akin. Kahit patuloy akong nagmamatigas at binabalot ng galit at puot dahil sa pagkawala ni Papa. Nandun pa rin po sila. Tahimik na nagmamahal at umaasa na balang araw ay maghihilom din ang mga sugat sa puso ko. Dumating din ang panahong kinailangan ko nang bumalik sa eskwela. Pero nang mga panahong yun ay parang wala talagang pumapasok sa isipan ko. Patuloy pa rin akong nagluluksa at kahit na anong pilit kong mag-focus sa klase ay hindi ko magawa.
Unti-unti akong nagsimulang magkating classes at natuto na rin po akong magbisyo tulad ng yosi at alak. Umaasang kahit sandali ay makakalimot ako sa bigat ng mga problemang dinadala ko. Hanggang sa dumating ang araw na nalaman na ni Mama ang lahat ng mga pinaggagawa ko. At doon ko naramdaman na unti-unti nang nagkakaroon ng consequences ang mga desisyong ginawa ko habang ako ay nawawala sa sarili, Papa Dudut. Luna, Ano? saan ka galing? Ano bang klaseng tanong yun? Siyempre sa school. Sigurado ka? Utang na loob. Alam kong nagsisinungaling ka. Magsabi ka sa akin ng totoo, Luna. Ba't naman ako magsisinungaling sa inyo? Akala mo ba hindi nakarating sa akin yung mga kalokohang pinaggagawa mo, ha? Tumawag ako sa school ninyo at ang sabi sa akin, ilang araw ka na daw hindi pumapasok. Luna naman, bakit? Alam niyo naman pala eh. So ba't niyo pa tinatanong? Hindi na ako natutuwa sa pagsagot-sagot mo sa akin, ha? Huwag kang ang bastos. Hindi ho ako bastos. Sadyang pagod lang talaga ako. Kaya pwede ba? Ipagpaliban na muna natin to. Wala ako sa mood makipagbardagulan sa inyo. Kinakausap kita ng maayos, Luna. Papasok na ako sa kwarto ko. Hindi ka aalis. Dito ka lang. Mag-usap tayo ng maayos. Ang kulit-kulit niyo naman eh. Alam ko nasasaktan ka sa pagkamatay ng papa mo, pero hanggang kailan mo babalak sirain ang buhay mo, ha? Hindi sapat na rason yung pagkamatay ng papa mo para sirain mo yung kinabukasan mo. Hindi ko kailangang magpaliwanag sa inyo kasi hindi ko naman kayo totoong nanay. At hindi ko rin totoong kapatid yang si Mara. Kaya utang na loob, lubay-lubayan niyo na ako. Ah! Sigurado ako na kung nabubuhay lang yung papa mo, hindi siya matutuwa sa mga pinagsasasabi at pinaggagawa mo. Kung nabubuhay si Papa. Pero patay na nga, di ba? Kaya wala nang patutunguhan tong usapan na to. Meron! Kasi kinabukasan mo ang nakasalalay dito. Kinabukasan? Ilang beses ko bang kailangang ulit-ulitin na wala namang kinabukasang nag-aantay sa akin? Pareho niyang patay ang mga magulang ko. Pero andito pa kami ng kapatid mo, Luna. Hindi ko kayo mga kadugo. Hindi ko kayo kaano-ano. Pero ni minsan, hindi namin naisip yon dahil tunay na anak at tunay na kapatid ang tingin namin ni Mara sa'yo. Hindi totoo yan. Kasi halata naman na ako lang yung nasasaktan sa pagkawala ni Papa eh. Halata naman na ang bilis-bilis niyong nakapag-move on na parang walang nangyari. Napaka-plastic niyo. Nagkakamali ka, Luna. Kinailangan naming magpakatatag kasi ikaw nga itong inaalala namin. Napakahirap naman yatang paniwalaan yan. Dahil hindi mo kami nakikitang nagluluksa, hindi ibig sabihin nun na hindi kami nasasaktan. Alam mo ba na araw-araw akong tinatanong ni Mara kung kumusta ka na? Na kahit natatakot na sa'yo yung kapatid mo, palagi niya pa rin sinasabi sa akin na sobrang namimiss ka na niya. Palagi niyang pinagdadasal na balang araw. Sana bumalik yung dating samahan ninyo. At ganun din ako, anak. Sana balang araw bumalik yung dating Luna na malambing at palangiti. Noon yun, nung nabubuhay pa si Papa. Pero nung nawala si Papa, naramdaman ko na mag-isa na lang ako sa buhay. At sa pagkawala ni Papa, mas lalo ko lang naramdaman na hindi ko kayo makakadugo. Sinabi ko na to noon at sasabihin ko ulit sa'yo. Sina Mama at Papa ang kailangan ko. Hindi ko kayo kailangan ni Mara. Patuloy akong nagmatigas at nagrebelde hanggang sa dumating sa puntong tuluyan na akong nag-drop out sa pinapasukan kong eskwelahan. Noong una ay galit na galit si Mama sa naging desisyon ko at sobrang nag-aalala si Mara dahil kitang-kita nila kung paano ko unti-unting sinisira ang kinabukasan ko. Pero habang tumatagal ay parang napagod na rin silang pilitin ako at kalaunan ay tinanggap na lamang nila ang desisyon kong huminto muna sa pag-aaral. Sinabi pa nga sa akin ni Mama na naiintindihan niya raw ang kailangan ko munang magluksa sa pagkamatay ni Papa at bigyan ng sarili ko ng panahon para huminga.
Pero dahil hindi na rin ako binigyan ng pera ni mama ay nagkulong na lamang ako sa kwarto at nagmukmok maghapon. Lumalabas lamang ako sa sala kapag sobrang gutom na gutom na. Pero kadalasan ay nasa loob lamang talaga ako ng kwarto, nakatulala sa kisame o natutulog para lamang takasan ng bigat ng nararamdaman ko. Aaminin ko sa inyo na hindi po ako proud sa bahaging ito ng buhay ko. Pero ito ang totoo. Ito ang mapait at magulong yugto ng buhay ko na kinailangan kong pagdaanan. Bago ko unti-unting maintindihan ang sarili ko at ang mga desisyong ginawa ko na pinagsisihan ko. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dumating kami sa puntong halos naubos na ang pera sa joint account nina mama at papa. Kaya naman kinailangan ni mama na maghanap ng trabaho at kumuha ng kung ano-anong sideline para lamang maitawid ang pang-araw-araw naming mga gastusin. Si Mara naman ay nagpa-part-time job para makatulong sa bahay at para may pagpatuloy niya ang pag-aaral at mabayaran ang sarili niyang tuition. Sa totoo lang ay sobra akong nakonsensya ng mga panahong yon dahil kung tutuusin ay may dahilan silang iwan o palayasin ako. Lalo na't naging pabigat na ako sa kanila. Pero yon ang isang bagay na hinding-hindi nila ginawa. Kahit minsan ay siguradong napagod na rin sila sa akin. Aaminin ko na nang mga panahong yon ay unti-unting gumaan ang pakiramdam ko kina mama at kay Mara. Kahit papaano ay nabawasan ang bigat sa dibdib ko at medyo humupa ang sakit. Kahit na hindi pa ito tuluyang nawawala ay may mga gabi pa ring masakit at may mga ala-ala pa rin bumabalik pero hindi na kasing bigat ng dati. Sa totoo lang ay nakakahiyaring aminin pero mas naging mature pa sa akin ang nakababata kong kapatid na si Mara. Mas maaga niyang natutunan kung paanong tumayo at magpatuloy kahit na nasasaktan. Siguro ay ganon talaga ang buhay, Papa Dudut. Iba-iba tayo ng paraan ng pagluluksa. At iba-iba rin ang oras na kailangan natin bago tuluyang makabangon. At pagkatapos ng isang taon ay unti-unti na namang bumalik ang sakit. Dahil papalapit na ang Pasko at muli kong naaalala si Papa. Ano ba naman itong bodega na to? Ang dumi! Ang daming alikabok! Luna anak, yung extension cord, asa na? Hinahanap ko pa! Saan niyo po ba kasi nilagay yon? Tingnan mo dyan sa cabinet. Ano ba naman to? Ay! Teka, ito yung... Ate naman, ba't ang tagal mo? Kanina ka pa namin inaantay ni Mama yung extension cord. Asa na ba... Ate? Saan mo nakita yan? Dito sa loob ng lumang cabinet. Naalala mo ba to? Ito yung pinakahuling parol na ginawa namin ni Papa bago siya na-aksidente. Siyempre naman ate. Tandang-tanda ko pa noon na pinipilit niyo ako ni Papa na tulungan kayo sa Christmas lantern na yan. Pero tinatanggihan ko kayo. Oo. Tinatanggihan mo kami ni Papa kasi ayaw mo yung napapagod ka. Sayang, no? Hindi na umabot tong parol na ginawa namin sa contest. Kasi hindi na namin natapos to ni Papa. Nakakamiss yung mga panahon na yun, no? Kung pwede lang sana nating balikan yun. Ate Luna, hindi pa naman huli ang lahat eh.
Anong ibig mong sabihin? Ibig ko sabihin, pwede pa naman tayo gumawa ng mga bagong alaala. Ikaw, ako, si Mama. Alam ko naman yun eh. Gusto mo ituloy natin yung Christmas lantern yun ni Papa? Ewan ko. Siguro ibabalik ko na lang dito sa cabinet. Wala na rin naman tong silbi. Tsaka nasasaktan lang ako tuwing naaalala ko si Papa. Alam niyo kayong dalawa, kanina ko pa inaantay yung extension cord, ha? Asa na ba? Sorry Ma, nakita kasi ni ate yung Christmas lantern nila ni Papa. Naaalala ko pa yan, ha? Tandang-tanda ko pa nung pinagalitan ko kayo kasi ni minsan hindi naman kayo nanalo sa pa-Christmas lantern making contest ng barangay. Nakakamiss yung papa niyo, no? Sobra. Labas na po tayo. Nahanap ko na rin naman yung extension cord Ay, eh. sandali lang ate. May naisip ako. Ha? Anong naisip mo? Di ba may pa-Christmas lantern contest ulit yung barangay ngayon? Oo. Eh ano naman ngayon? Ay, Mara, anak. Alam ko na kung anong iniisip mo. Magandang ideya yan. Di ba Ma? Sandali lang. Mara, hindi ko kayo maintindihan. Ano ba kasing sinasabi nyo? Kayong dalawa lang tong nagkakaintindihan eh. Tutulungan ka namin ng kapatid mo na tapusin yung Christmas lantern ninyo ng papa mo. At isasali natin doon sa parol contest this year. Malay mo naman. Baka manalo na, di ba? Nang gabing yon ay ramdam ko na tuluyan nang nawala ang puot at galit sa puso ko. At para bang nararamdaman ko mismo ang presensya ng Diyos sa buwan ng Kapaskuhan. At doon na rin kami tuluyang nagkapatawaran ni na Mama at Mara. Mas lalo pang bumalik ang saya at init ng aming samahan ng muli naming pagtulungan ang paggawa ng Christmas lantern na sinimulan namin ni Papa. Sa totoo lang ay wala na akong pakialam noon kung mananalo o matalo ang parol sa contest. Ang mahalaga lang sa akin ay matapos ito at makita na nakakarami ang aming ginawa. Pero sobrang bait ni Lord. Dahil sa unang pagkakataon ay nanalo ang parol na pinagtulungan namin ni Mara at Mama. At habang naglalakad kami sa sidewalk ay nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-usap ng tapat. Magpatawaran at maramdamang muli ang pagmamahal at pag-unawa namin para sa isa't isa. Congratulations, ate! Congratulations, nanalo yung parol mo! Sigurado ako na pag nandito si Papa, matutuwa siya sa ating tatlo. Matagal ang pangarap ni Papa na manalo sa contest na yun eh. Naku, tama ka dyan, anak. Alam nyo, sana wag akong multuhin ng papa ninyo, no? Pero sa tingin ko nanalo yung parol natin. Kasi tumulong ako. Siguro kung noon pa lang, tumulong na ako Malamang sa malamang, matagal na din tayong nanalo. Nako! Wow, mahal lakas ng hangin! Biro lang. Pinapatawa ko lang kayo. Mara, maraming salamat Tinulungan niyo ako dito. Hindi po tayo mananalo kung hindi dahil sa inyo. Wala yun, ate. Maliit na bagay. Anak, huwag kang mag-alala. Gagawa ulit tayo ng panibagong parol sa susunod na Pasko. Yun. At sinisiguro ko sa'yo na tayo ulit ang mananalo. Hindi na po kailangan, Ma. Ha? Bakit naman? Okay na po ako na natapos na natin yung sinimulan namin ni Papa. Sa susunod na taon, mas gusto ko po na i-enjoy natin yung Pasko natin na magkakasama. Aww, sweet mo naman, ate. Pero alam nyo, Mara, alam ko namang hindi naging madali yung taon na to nang dahil sa akin Nagsisisi ako. Kasi
Ang dami kong oras na sinayang. Nagsisisi ako kasi pilit kong pinagtabuyan yung mga taong walang ibang ginawa kundi mahalin ako ng totoo. At nagsisisi ako kasi hindi ako naging mabait na kapatid at anak sa inyo. Ate, wala na yun, ha? Kalimutan mo na yun. Luna, anak, makinig ka sa akin, ha? Hindi kami nagsisinungaling ng kapatid mo nung sinabi kong mahal na mahal ka namin at hindi ka namin susukuan. Siguro nga hindi tayo magkadugo. Pero sinabi ko na sa'yo to noon at sasabihin ko ulit sa'yo to ngayon. Ni minsan, hindi naging hadlang yon para mahalin kita na parang tunay kong anak. I love you, Ma. I love you too, anak. Bara, isa sa mga pinagsisisihan ko yung hindi ako naging mabuting kapatid sa'yo. I'm sorry kung naging mahina ako. And I'm sorry na pinagmalupitan kita. Sana mapatawad mo pa ako. Patatawarin lang kita pero sa isang kondisyon. Ha? Ano naman yun? Pwede mo ba akong yakapin, ate? Siyempre naman. I love you, ate. I love you din, Mara. Sa puntong ito ay masasabi ko na may kapatawaran at kapayapaan na sa pagitan namin ni Mama at ni Mara. Alam kong may mga taong maaaring humusga sa mga pinagdaanan at naging desisyon ko, pero gusto ko lang sabihin na napakalaki talaga ng epekto kapag nawalan tayo ng mga mahal sa buhay. Kaya naman kung may kakilala tayong nagluluksa, sana'y huwag tayong mapagod na iparamdam sa kanila na may kasama sila at hindi sila nag-iisa. Dahil sa mga panahong yon, kahit simpleng pakikinig o pananatili ay napakalaking bagay na. Sa ngayon ay bumalik na ulit ako sa pag-aaral at isa na rin po akong working student. Aaminin ko na may mga struggles pa rin ako sa buhay. Pero araw-araw ay sinusubukan kong bumangon at ayusin ang sarili ko. Pangarap ko talaga na makapagtapos at makakuha ng maayos na trabaho para kahit papaano ay makabawi ako kina Mama at kay Mara, na patuloy na naniniwala at nagmamahal sa akin kahit na nawawala na ako sa landas noon. Sa lahat ng pinagdaanan ko ay doon ko napagtanto na ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa kung sino ang kadugo mo. Ang pamilya ay ang mga taong piniling manatili, umunawa at magmahal sa iyo kahit sa mga panahong mahirap ka nang mahalin. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pakikinig and more power sa Barangay LS. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Luna. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Marami sa atin ang naghahanap ng perpektong relasyon. Pero nakakalimutang piliin ang taong may mabuting intensyon. Dahil minsan, ang pinipili natin ay yung may pansamantalang pagkakaunawaan at maliit na koneksyon. Ikaw, kabarangay, ano ang perpektong relasyon para sa'yo? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Claire. 34 years old at nagtatrabaho bilang administrative assistant dito sa Ortigas. Avid listener na talaga ako ng inyong programang Barangay Love Stories kahit noong wala pa akong anak. Madalas akong nadadala at naiiyak sa mga kwento na ibinabahagi ninyo. Lalo na kapag nakaka-relate ako sa inyong letter sender. Magkakamukha na rin kasi ang kwento ng buhay ng mga tao sa ngayon. Nagkakaiba lang pagdating sa ending
ng bawat kwento natin. Hayaan niyong simulan ko ang kwento ko sa kung paano ko nakilala ang boyfriend ko noon na si Ram. Nakilala at unang beses ko siyang nakausap nang magkasama kami sa isang church service. Pareho kasi kami ng religion at kagaya ko. Kasama niya rin ang mga magulang niya sa mga church service. Nang maging close kami ni Ram ay madalas na kaming tinutukso sa isa't isa ng mga magulang at churchmate namin. Yung mga tuksuhan papadudot na nauwi na nga rin noon sa ligawan. Nabusog ka ba sa mga nilutong pagkain ni Mommy para sa dinner kanina? Nako, hindi lang busog. Busog na busog talaga ako, Claire. Mabuti naman kung ganun. Nagulat nga ako na nasa dining table nyo halos lahat ng paborito kong ulam. Kare-kare, lechon kawali, tapos may ensaladang talong. May bonus pang dessert na buko salad na paborito ko rin. Nakuwento ko kasi yan kay Mommy last time. Yung mga sinabi mo dati na paborito mong pagkain. Pero isang beses lang yata yon, kaya nagulat ako na natandaan niya kaagad. Mukhang matandain talaga si tita. Sinabi mo pa. Tandaan niya lahat kung saan niya nilagay ang mga gamit ko na palagi kong hinahanap. Minsan nga kahit yung mga gamit ko na ako mismo ang nag-ayos, alam niya rin kung saan nakalagay. Ganyan talaga ang mga nanay para palaging may magic. Kahit si mama, alam rin kung saan nakalagay ang mga gamit ko na ako lang din naman na nag-ayos. Pero solid talaga sa sarap ng mga pagkain kanina. Dapat nga diet ako ngayon. Pero nag-skip muna ako nang makita ko yung mga inihanda ni tita sa lamesa. Kapag si Mommy ang nagluto, hindi ka talaga pwedeng mag-diet. Thank you nga pala sa pagpunta mo dito sa bahay namin. Tinotoo mo talaga yung sinabi mo na magpapaalam ka kay Daddy na liligawan mo ko. Syempre naman. Yun naman kasi talagang kailangan kong gawin para maipakita ko seryoso ako sa'yo. Tsaka hindi lang sa'yo. Kailangan ko rin patunayan sa parents mo na seryoso ko sa panliligaw ko. Mukha namang na-convince mo sila. Sa tingin mo? Oo, lalo na si Daddy. Hindi ba ako mukhang sobrang kinakabahan kanina? Hindi ah. Kahit medyo nabubulol ako habang kausap ko ang daddy mo? Hindi nga. Ay, buti naman. Ewan ko ba? Dati ko pa naman sila nakakausap sa mga church service pero iba yung kanina eh. Iba yung kaba na naramdaman ko habang kaharap ko sila kanina. Yung dati naman kasi, kausap mo lang sila tungkol sa mga ginagawa natin sa simbahan. Pero yung kanina, tungkol na sa akin at sa personal mong buhay. Grabe nga mga tanungan ni Tito. Para kung nasa isang job interview. Job interview naman talaga ang pinunta mo dito, di ba? Ayun nga lang, ang magiging trabaho mo, ligawan ako. Tama ka dyan. Huwag ka mag-alala. Pagbubutihan ko ang trabaho ko. Aba, dapat lang. Kailangan mong makapasa para maging boyfriend ko in the future. Gagawin ko ang lahat para makapasa ako. At ngayon pa lang, nagpa-promise na ako na kahit kailan, hindi kita sasaktan. Nako, tuparin mo ang promise na yan kahit ngayon na nanliligaw ka pa lang sa akin. Siyempre naman. Hindi ako maglalakas loob na pumunta dito sa bahay niyo kung lolokohin lang kita. Gagawin ko ang lahat para makuha kong tiwala at pagmamahal mo. At kapag nagawa ko na yon, hindi ko sasayangin ang pagkakataon na binigay mo sa akin. Alam mo, ang galing mo talaga sa mga ganyang salita, no? Umuwi ka na nga kasi baka matraffic ka pa. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Gawin at patunayan mo na lang sa akin sa mga susunod na araw. Kahit hindi mo sabihin, Claire, yan talaga ang gagawin ko. Promise. Bukod sa gwapo at maginoo ay mabait at magalang din talaga si Ram Papadudut. Hindi siya ang unang lalaki na umakyat ng ligaw sa bahay at humarap sa mga magulang ko. Pero siya ang kauna-unahang manliligaw ko na sobrang gustong-gusto ni na Mami at Daddy para sa akin. Actually, kahit noong hindi pa siya nanliligaw, sinasabi na nila na sana isang kagaya ni Ram ang susunod na maging boyfriend ko. Kaya naman ang ipaalam ko sa kanila na dadalaw si Ram ay hindi bilang isang kaibigan, kung hindi bilang manliligaw ko ay tuwang-tuwa talaga sina Daddy. Nagluto pa nga si Mami noon ng specialty niya na kare-kare, lechon kawali at gumawa pa ng buko salad. Parang napaka-espesyal tuloy ng bisita namin ng gabi na yon. Naging ma-effort din si Ram sa panliligaw sa akin.
Hindi lang ako ang niligawan niya, kung hindi pati talaga ang mga magulang ko. May mga time na dinidate niya ako kasama sina daddy. Nakakatuwa kasi kitang-kita ko kung gaano sila ka-close. Kaya hindi nagtagal ay sinagot ko na rin ang masigasig na paniligaw ni Ram, Papa Dudut. Nandito ka lang pala sa garden, B. Kanina pa kita hinahanap sa loob ng bahay ni Lola. Napagod kasi ako makipagkwentuhan sa mga pinsan at tita mo sa loob. Kaya nagpaalam muna ako magpapahangin lang ako dito sa garden. Halata nga kasi ang lakas ng mga tawa nyo kanina bago ako pumasok ng kusina. Eto nga pala, pinagdala kita ng macaroni salad at orange juice. Ayos, salamat. Sakto kasi nagugutom na rin ako eh. Hindi kasi ako makakain kanina dun sa loob ng bahay. Bakit? Marami namang pagkain dun sa may dining area. Oo nga, kaya lang, hindi ako makakuha. Kasi panay pa kwento yung mga pinsan mo tungkol sa bundok na inakyat ko last year. Yung tita mo naman, nagtatanong ng insurance sa pwede sa kanila ng asawa niya. Tapos nung may dumating pa na isang pinsan mo, tungkol naman sa fun run ang tinanong niya sa akin. Kung magkano registration fee, paano sumali, saan pwede mag-training, at kung ano pa. Pasensya na, alam kasi nila na active ka sa mga physical activities, kagaya ng hiking at fun run. Tapos alam ni na tita na sumasideline ka sa pagbebenta ng insurance. Kaya ang dami niyang tanong tungkol dun. Dapat pala tinakas muna kita sa kanila kanina. Ayos lang naman, kasi nag-enjoy akong kausap sila at sagutin ang mga tanong nila. At mukhang nag-enjoy din sila kasi ang lakas ng mga tawanan niyo kanina. Ewan ko ba sa mga pinsan mo, Bi? Ang bilis tumawa sa mga simpleng joke ko lang. Ganun talaga ang mga yun. Mababaw ang kaligayahan kaya mabilis mapatawa. Kahit naman ikaw, mabilis ko napapakilig at napapatawa. Kaya naisip ko talaga kanina na magkakamag-anak nga talaga kayo. Grabe ka naman sa amin, pero totoo yan. Tapos ang lalakas pa naming tumawa, di ba? Ganun na nga, Bi. Yun din ang napansin ko sa kanila. Pero thank you, Biha. Para saan? Sa pagpunta ko dito sa family gathering nyo? Wala yun. Kasi nag-promise din naman ako sa'yo na hindi ako mawawala dito. Hindi lang para doon. Para rin sa effort mo na kausapin at makabonding ang ilang kamag-anak ko dito. Siyempre naman kailangan kong gawin yon. Kasi pinakilala mo ako sa kanilang lahat bilang boyfriend mo. Hindi ko lang in-expect na sobrang mag-e-enjoy sila na kausap ka. Gusto ko rin kasi na magkaroon ako ng good impression sa kanila. Para makita nila na good din ang intention ko sa'yo. Na seryoso ako sa relasyon nating dalawa. At sa tingin ko, nagawa mo ang bagay na yun. Sana nga, Bi. Alam mo ba, sabi pa ng isang pinsan mo, hindi raw ako pwedeng umuwi ng maaga mamaya. Ha? Bakit daw? Magiinuman yata sila kasama ng ibang mga pinsan mo. At kailangan daw nakasama nila ako. Nako, hindi ka pwedeng malasing kasi magdadrive ka pa pauwi. Sabi ni Lola kapag naparami daw ang inom ko, dito na lang daw ako magpalipas ng gabi. Talaga? Sinabi niya yon? Oo. Alam mo ba napihikan yun pagdating sa mga bisita na pinapayagan niyang matulog dito sa bahay niya? Tapos ikaw, sinabihan ka pa talaga niya na dito ka magpalipas ng gabi. Nagulat nga rin ako nang marinig ko yun kanina mula sa kanya. Grabe, very good ka talaga, B. Mukhang kuhang-kuha mong boto ng mga kamag-anak ko. Papadudod family-oriented din si Ram kaya naman napakahusay niyang makisama sa mga tao. Gustong-gusto siya hindi lang ng lola ko kung hindi pati ng mga tito, tita at pinsan ko. Ang dami niyang baon ng mga corny joke pero napapatawan niya ng malakas ang mga kamag-anak ko. Hindi rin siya nauubusan ng kwento at energy sa buong araw na kasama niya ang mga kamag-anak ko. Pagkatapos ng araw na yon ay palagi nang hinahanap si Ram sa mga family gathering namin. At para bang hindi makukumpleto ang event na yon kung wala siya. Ang sabi pa nga ng mga pinsan ko ay huwag ko na raw pakawalan si Ram. Kasi baka eto pa ang unang matanggalan ng helmet sa aming dalawa, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, kahit boyfriend ko na si Ram ay hindi po nagbago ang effort niya para sa akin. Para niya pa rin akong nililigawan sa sobrang sweet niya sa akin.
Nagpapadala siya ng flowers sa opisina o sa bahay kahit na walang okasyon. Ipinagluluto niya ako ng mga paborito kong pagkain at gumagawa siya ng paraan para makapag out of town kami pagkatapos ng mga kailangan niyang asikasuhin sa trabaho niya. Super close na rin talaga siya sa parents ko, lalo na sa ibang kamag-anak ko. Kahit na ilang taon pa lang ang relasyon namin noon, nagtatanong-tanong na kaagad sila kung kailan ba kami magpapakasal. Excited na raw kasi sila na bumuo kami ng pamilya ni Ram. Kasi parang ang perfect na raw ng relasyon naming dalawa. Actually, wala talaga akong masasabi sa pagiging boyfriend ni Ram. Sobrang ideal boyfriend niya para sa akin. Family-oriented, hindi siya seloso, malambing, gentleman at kung anumang katangian hahanapin mo sa isang lalaki na gusto mong mapunta sa karelasyon ay parang nasa kanya na lahat. Kaya lang minsan kapag masyadong perfect na ang nangyayari sa buhay natin ay may mga pagkakataon na naghahanap tayo ng kakaibang bagay na pwedeng magbigay ng excitement sa atin, Papa Dudut. Miss, eto na pala yung iced latte mo na sinamahan ko na rin ng chocolate cake. Uy, salamat. Okay lang ba kung makishare na lang din ako sa'yo ng table? Oo, ayos lang kasi wala naman akong kasama. Salamat. Upo na ako dito ha. Pasensya ka na talaga kanina. Busy kasi ako na makipag-chat sa client ko habang naglalakad kaya hindi ko napansin na magkakasalubong tayo. Natapon tuloy yung iced latte mo nung nasagi kita. Ayos lang kasi pinalitan mo naman yung kape ko. May kasama pang ang pastry, oh. Nakakahiya yung pagiging clumsy ko kanina. Ay, I'm sorry. I'm Martin nga pala. Claire naman ang pangalan ko. Nice to meet you, Claire. Madalas ka ba dito sa coffee shop na to? Oo kasi favorite ko talaga tong iced latte nila. Talaga? Sa totoo lang, hindi ko pa nasusubukan yan. Ano bang in-order mo? Ice dark mocha. Naku, matapang yan. Yan din yung sabi ng barista sa akin kanina kaya isa raw to sa mga bestseller nila. Isang beses ko pa lang yatang in-order ang kape na yan tapos hindi ko na inulit. Ganon? Bakit naman? Grabe kasi yung palo nung kape pagkatapos kong mainom yan. Gising talaga ako hanggang kinabukasan. Parang medyo nakakakaba pala to. Malalaman mo mamaya kapag naubos mo na yan at pag uwi mo sa bahay nyo. Maaga pa naman pasok ko bukas sa trabaho kaya kailangan ko rin maaga makatulog mamaya. Naku, good luck talaga sa'yo. Madalas ba mag-isa ka lang kapag nagkakape ka dito sa coffee shop na to? Madalas oo, pero minsan kasama ko yung boyfriend ko. Bakit hindi mo siya kasama ngayon? May out-of-town conference kasi sila sa trabaho. 2 linggo siya dun sa Cebu. Ibig sabihin, 2 linggo rin kayo hindi magkikita. Oo, kasi nandito ako sa Manila. Buti, ayos lang yun sa'yo. Wala naman akong choice kasi trabaho niya yun. Sa bagay, para rin naman yun sa future niyong dalawa. Yan din ang palaging sinasabi ng boyfriend ko. Kaya kahit namimiss ko siya, tinitiis ko na lang kasi wala rin naman talaga akong choice. At ayoko na maging demanding na girlfriend. Ang swerte naman ng boyfriend mo sa'yo. Bakit mo naman nasabi yan? Kasi kung ibang babae yung girlfriend niya, baka palagi na siyang inaway. Hirap niyo pa namang suyuing mga babae. Hindi naman magkakapareho ang mga babae, no? Well, may point ka dyan. Mukhang demanding ang girlfriend mo, ah. Naku, hindi ah. Ayun naman pala, ang ibig sabihin, wala ka ring problema sa kanya. Wala talaga. Kasi wala naman akong girlfriend. We, hindi nga. Oo nga, wala. Masyado akong workaholic eh. Tsaka na ako mag-girlfriend. Pag meron nang dumating na kayang tanggapin na priority ko sa ngayon yung career ko. Parang boyfriend mo. Papadudot, hindi lang naman si Rama naging boyfriend ko pero masasabi ko talaga na siya ang pinaka-almost perfect sa lahat. Yung 3 naging ex-boyfriend ko bago siya, lahat sila ay niloko lang ako. Tapos may mga ugali pa sila na hindi ko gusto pero pinilit kong tanggapin kasi minahal ko sila. Pero si Ramay wala yata akong masasabi na hindi maganda tungkol sa kanya. Kasi nag-e-effort talaga siya para mas maging maayos at tumagal pa ang relasyon naming dalawa.
Kapag umaalis siya para sa out-of-town conference at ilang araw kaming hindi magkikita, palagi siyang may pasalubong sa akin o inihahandang sorpresa. Bumawi siya sa mga bagay na alam niyang naging pagkukulang niya. Masaya naman talaga ang relasyon namin at wala na akong masasabi noon kung hindi sana'y si Ram na talaga ang makasama ko sa panghabang buhay. Pero may pagkakataon talaga, Papa Dudut, na bigla-bigla ay parang magbabago ang ikot ng mundo mo. Kasama na doon ang takbo ng utak mo, Papa Dudut. Tapos ka na ba mag-lunch, B? Oo, kakatapos lang kaya nakatawag na ako sa'yo. Madami ka bang kinain? Sakto lang kasi plano ko na rin mag-diet talaga. Diet? Bakit ka naman magda-diet? Di, 5 kilo na ang nadagdag sa timbang ko kaya kailangan ko nang simulan ng pagda-diet ko. Talaga? Parang hindi naman, B. Kasi ang payat mo pa rin kapag magkasama tayo. Oo, B, tumaba talaga ako kasi hindi na rin kasya sa akin yung ibang pantalon ko. Ikaw ba, kumain ka na ng lunch? Hindi pa nga eh. Kasi hindi pa tapos yung isang conference namin. Nagpaalam lang ako na pupunta ng restroom. Kaya nakatawag ako sa'yo. Grabe naman, anong oras na tapos hindi pa rin kayo nagla-lunch dyan? Okay lang. Kasi hindi pa rin naman ako nagugutom. Ako yung gustong mag-diet pero mukhang ikaw ang mauuna pang pumayat sa akin. B, huwag ka mag-alala. Kasi kahit umabot ka pa ng plus size, magiging plus size din ang pagmamahal ko sa'yo. Ang galing mong sumingit ng banat dyan, ha? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Claire? Martin, anong ginagawa mo dito? B, sino kausap mo? Ah, si Martin, yung nakwento ko sa'yo na nakilala ko sa coffee shop nung isang araw, remember? Oo, naalala ko na. B, babalik din pala ako sa loob ng conference room. Tawagan na lang ulit kita mamaya. I love you. Bye. I love you too, bye! Naku, sorry, naistorbo ko pa yung pag-uusap niyo ng boyfriend mo. Ayos lang, kailangan niya na rin naman daw ibaba yung tawag kasi pabalik na siya dun sa conference nila. Ah, okay. Pwede ba ulit ako makishare ng table sa'yo? Oo naman. Ayun, thank you. Dito ka rin ba sa 7th floor ng building nagtatrabaho? Sa 10th floor ako pero wala kasing pantry doon kaya bumaba ako rito. I see. Matagal ka nang nagtatrabaho doon? Mag-iisang buwan pa lang. Kaya pala ngayon lang kita nakita dito. Ngayon lang din ako nag-lunch dito sa pantry. Madalas kasi sa fast food kami kumakain ng mga katrabaho ko. Kaya lang, tinamad ako lumabas ngayon kaya dito na ako dumiretso. Ikaw ba? Madalas ako dito sa pantry kasi dito lang sa 7th floor ang office namin. Sakto nga kasi paglabas ko dito, madadaanan ko kaagad yung door ng office kaya diretso trabaho kaagad ako. Kapag nagutom naman ako, ilang hakbang lang pantry na kaagad. Kaya ang hirap mag-diet kasi ang lapit ng mga pagkain sa amin. 3 pa naman yung vending machine dito kaya ang dami laging pagpipilian ng pagkain at inumin. Bakit ka tumatawa? Ang ibig ko kasing sabihin sa tanong ko, kung matagal ka na bang nagtatrabaho dito sa building na to? Sorry, mali pala yung pagkakagets ko. Pero oo, 4 years na rin ako sa office namin. Nice. Tagal na rin pala. Ayoko rin kasi ng palipat-lipat ng kumpanya, saka tamad din kasi ako mag-apply at mag-asikaso ng mga requirement. Sa bagay, nakakatamad nga yan. Pero kapag mas malaki ang job offer sa ibang company, hindi ko kinatatamaran yung paglipat. Kaya marami-rami na rin ako napasukan. Kung kasing sipag mo lang ako mag-asikaso ng mga bagay-bagay, matagal na rin akong umalis sa trabaho namin. Bakit ayaw mo na sa trabaho nyo? Ang toxic lang kasi ng mga office mate ko, tapos ang liit pa ng yearly appraisal namin. Kapag ganyan na hindi na healthy yung working environment mo, dapat talaga lumipat ka na. Marami pa naman na mas magandang opportunity sa labas ng opisina nyo. Ayan din ang sinasabi ng mga dati kong katrabaho na nakalipat na sa ibang company. Kaya nga subukan mo rin na mag-apply sa iba. Wala namang mawawala eh. Tsaka sigurado ako na mas tataas pa ang sahod mo kapag ginawa mo yun. Sige, pag-iisipan kong mabuti yan. Papadudot, kagaya ng nabanggit ko kanina, hindi talaga siloso ang boyfriend kong si Ram. Kahit may mga oras na magkasama kami sa mall at may tumitingin sa akin na ibang lalaki, hindi siya nag-react. May isang beses din na nasa coffee shop kami at ako ang mu-order ng kape namin
habang siya ay nasa table na malapit lang doon. At bago ko pa makuha ang order ko ay nagpa-cute sa akin ang barista at sinabihan ako ng kung ano-anong pambobola. Ikinuwento ko yon kay Ram at sinabi niya lang na totoo naman talagang maganda ako. Kaya naman kahit sino pang kausap o kasama ko na ibang lalaki ay ayos lang sa kanya kasi may tiwala siya sa akin. At minsan nga Papa Dudut ay tinatanong ko siya kung hindi ba talaga siya nagsiselos kapag may ibang nagpapapansin sa akin kahit sa social media lang. May mga public post kasi ako na solo photo ko at may mga nagko-comment doon na mga lalaki na pumupuri sa itsura ko at nagtatanong kung pwede akong ligawan. Hindi sumasagot si Ram doon sa mga comment na yon at hinahayaan niya lamang. Ang sabi niya sa akin, hindi niya kailangang magselos kasi alam naman daw niya na siya ang mahal ko. Pakiramdam ko tuloy noon ay hindi siya takot na mawala ako sa buhay niya. Umaagaw ako ng ibang tao mula sa kanya. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, bukod sa hindi seloso si Ram ay hindi nga rin pala siya pala text, chat or tawag. Siguro ay wala pa sa 10 beses sa isang araw ang chat or tawag niya sa akin. Madalas na good morning, mag-lunch ka na, merienda na, good night, at I love you lang ang mga message niya sa akin. Paulit-ulit kaya naman may mga oras na hindi na rin ako nagre-reply. Sa kabilang banda ay lumalim naman ang closeness namin ni Martin. Siyang madalas na kausap o ka-chat ko. Ewan ko ba, Papa Dudut? Hindi siya nauubusan ng topic kapag magkausap kaming dalawa sa tawag or kahit sa chat lang. At may mga oras din na nagkikita kami pero hindi ko na pinapaalam pa kay Ram. Sapat na kasi kay Ram na malaman kung nasaan ako pero hindi na siya nag-uusisa pa sa kung sino man ang kasama ko. Kaya naman Papa Dudut ay unti-unti kong naramdaman na nagsisimula ng mahulog ang loob ko kay Martin. Na dahilan para gumawa ako ng isang napakabigat na desisyon noon, Papa Dudut. Ang sarap talaga ng iced latte nila dito, no? Oo, kaya favorite ko talaga yan eh. Ito rin ang favorite ko. Tsaka yung iced caramel macchiato nila. Kasi hindi masyadong matapang at mapait. Oo, alam mo naman na gusto ko yung may tamis pa rin kahit paano. Ganyan din naman ang gusto ko sa kape. Ay, B, may out of town conference pala kami sa Bacolod sa susunod na linggo. Gusto mo bang sumama sa akin papunta doon? Ano naman gagawin ko sa Bacolod? Magbabakasyon? Nako, hindi na kasi ayoko rin magbakasyon mag-isa doon. Nandun ako, di ba? Kaya bakit ka mag-iisa? Nandun ka para magtrabaho tapos papupuntahin mo ko doon para magbakasyon? Ibig sabihin, hindi mo ko masasamahan sa lahat ng oras. Pwede naman kitang samahan pagkatapos ng conference namin. Hindi na ako sasama sa mga katrabaho ko na kumain sa labas. At dediretso na lang ako kung saan ka naka-check-in. Maiinip lang ako doon habang naghihintay sa'yo, B. Pwede kang mamasyal muna sa ibang lugar sa Bacolod habang wala pa ako para hindi ka mainip. Hahayaan mo kung mamasyal lang hindi ka kasama? Bakit naman hindi? Hindi ka ba natatakot na baka may ibang pumorma sa akin doon kapag hindi kita kasama? B, alam ko naman na kahit sino pang umaali-aligid sa'yo na lalaki, hindi mo sila papansinin. Paano kung mangulit sila sa akin? Ganun pa rin. Walang dahilan para kulitin ka nila kung hindi mo sila bibigyan ng motibo. Kilala kita, B. Suplada ka. At hindi ka basta-basta nag-i-entertain na kung sinong lalaki noon pa man. Ngayon pa ba na boyfriend mo na ako? Para saan yung buntong hininga na yun? Wala lang. Wala lang pero ang lalim ng pinaghugutan mo. Sige, ganito na lang. Magpa-file ako ng vacation leave after ng conference namin next week. Tapos mag-out of town vacation tayong dalawa. Wag na lang. Sagot ko na to kaya hindi mo na kailangan mag-isip tungkol sa gastos. Para naman makabawi ako sa'yo. Saan mo ba gusto magbakasyon? Wala akong trip na lugar. Alam ko na. Di ba sinabi mo dati na gusto mo pumunta ng dagat? Gusto mo bang mag-Boracay na lang tayo? Ayoko. Palawan na lang? Wag na. Gusto mo yung mas malapit?
Sa Mindoro o kaya White Beach na lang sa Batangas. Wait nga, magche-check lang ako sa cellphone kung saan tayo pwedeng... Ram, sinabi ko nang huwag na, di ba? Ayoko nga, hindi ko trip. Mahirap bang intindihin yung mga sinabi ko? Hindi mo naman kailangan magtaas ng boses, B. Ang kulit mo kasi. Paulit-ulit pa yung mga sinasabi mo. Gusto ko lang naman bumawi sa'yo. Gusto mong bumawi sa akin? Sige. Mag-cool off muna tayo. Teka, B. Anong ibig mong sabihin? Gusto ko ng time and space mula sa'yo. Pero bakit? Basta, gusto ko lang muna ng oras para sa sarili ko. B, kung ano man ang problema mo sa relasyon natin, pwede naman nating pag-usapan ngayon. Hindi mo kailangan na makipag-cool off sa akin. Pero ito nga ang gusto ko, Ram. Gusto ko munang lumayo mula sa'yo kaya pagbigyan mo na ako. Please, ibigay mo muna sa akin ng oras para sa sarili ko. Mag-cool off muna tayo. Aaminin ko, Papa Dudut, na nabore na ako sa relationship namin dahil sa sobrang green flag ni Ram bilang boyfriend ko. Wala na akong thrill o excitement na nararamdaman noon. Samantalang si Martin, kahit na hindi ko siya boyfriend ay madalas siyang tumatawag o nagchat-chat sa akin para humingi ng update sa mga ginagawa ko. Mas nararamdaman ko pa ang presensya ni Martin sa buhay ko kesa sa boyfriend kong si Ram. Kaya naman kesa tuluyan akong magkasala sa relasyon naming dalawa ay nakipag-cool off muna ako na nauwi rin sa breakup pagkalipas ng 2 linggo. Nag-chat lang ako kay Ram na kailangan ko nang tapusin ang relasyon namin dahil hindi ko na nakikita ang sarili ko na kasama siya sa future. Na nagbago na ang lahat ng plano ko. Nag-reply siya at ayaw niyang pumayag pero hindi ko na sinagot pa ang mga chat or tawag niya sa akin. Kaagad ko ring sinabi kay Martin ang tungkol sa pakikipaghiwalay na ginawa ko kay Ram. Sinabi niya noon na ginawa ko lang daw kung ano ang sa tingin ko na tama at mas makabubuti para sa amin ni Ram. Dahil nakita ni Martin na sobrang down ako ng mga panahon na yon. Niyaya niya ako na mag-out of town kami. Alam ko na kailangan ko ring mag-relax noon kaya pumayag at sumama ako sa kanya, Papa Dudut. Ang sarap talaga sa pakiramdam dito sa may tabi ng dagat. Sobrang relaxing. Teka, nasa na ba si Martin? Ang sabi niya, bibili lang siya ng buko juice namin. Ang tagal naman niyang bumalik. Ay, tumatawag na naman si Ram. Pang-10 tawag niya na yata to ngayong gabi. Sagutin ko na nga. Hello, Ram? Finally, sinagot mo na rin, Claire. Ano ba kasi yun? Bakit tawag ka ng tawag? Gusto lang kitang makausap. Tungkol saan? Tungkol sa ating dalawa. Ram, sinabi ko na sa'yo na wala na tayong relasyon. Tapos na tayo, kaya wala na tayong dapat na pag-usapan. Saan ba ako nagkulang? Anong maling ginawa ko? Wala ka naging pagkukulang o pagkakamali. Then why? Bakit kailangan mong tapusin ang relasyon nating dalawa? Sorry, Ram, pero hindi ko na nakikita yung sarili ko na ikaw ang kasama ko sa future. Paano na yung mga plano natin? Mag-out of the country pa tayo, di ba? Bibili pa tayo ng sasakyan natin. Mag-iipon tayo para sa ipapatayo nating bahay. Marami pa tayong lugar na pupuntahan. Marami pa tayong plano, Claire. Basta mo na lang ba itatapon lahat yun? Sorry. Hindi rin naman madali sa akin to. Maniwala ka, Ram. Kung hindi madali sa'yo, bakit hindi natin subukan na ayusin? Kesa tapusin mo ang lahat sa ating dalawa. Kasi alam ko na mas magkakasakitan lang tayong dalawa. Mas masasaktan lang kita. Ayoko nang mas mahirapan ka kapag pinagpatuloy natin ang relasyon natin. Claire, ang sakit. Ang sakit-sakit. Kasama ka na sa lahat ng mga plano ko sa buhay. Sa'yo na umikot yung mundo ko. Hindi ko alam kung paano ko magsisimula ulit nang wala ka sa buhay ko. Kaya mo yan, Ram. Kakayanin mo para sa sarili mo. Ang hindi ko lang maintindihan kung anong dahilan mo para bitawan mo ang lahat sa ating dalawa. Ginawa ko naman ang lahat para sa'yo eh.
Nirespeto kita. Minahal kita. Ano pa bang kulang sa mga ginawa ko para sa'yo? Wala na, Ram. At sobrang nagpapasalamat ako sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Sa pagmamahal mo. Pero hanggang dito na lang kasi talaga eh. Hanggang dito na lang tayo. Mahal kita, Claire. Mahal na mahal kita. Sorry, Ram. Sorry. Bye. Claire? Ayos ka lang? Lagay ko muna tong buko juice mo dito sa tabi mo ha. Kahit kailan naman, hindi talaga madaling tapusin ang isang relasyon. Lalo na kapag alam mo na sobrang minahal ka nung tao. Hindi ko alam pero ang bigat sa dibdib. Ang bigat ng nararamdaman ko dito sa dibdib ko ngayon, Martin. Normal yan. Kasi alam mo na nasaktan mo yung taong sobrang nagmahal sa'yo. Akala ko magiging madali kapag binitawan ko na siya pero bakit nasasaktan pa rin ako ngayon? Dahil minahal mo rin siya ng sobra noon. At nasasaktan ka ngayon kasi alam mo kung gaano mo siya nasaktan. Pero tama lang yung naging desisyon mo. Kasi mas lalo mo lang siyang masasaktan kung sakaling ipagpapatuloy mo pa yung relasyon yung dalawa. Kaya sige, iiyak mo lang yan. Iiyak mo lang lahat ngayon. Para bukas, kahit papano, gumana yung pakiramdam mo. Hindi man sobrang gagaan agad pero at least mababawasan yung bigat na nararamdaman mo ngayon sa dibdib mo. Papadudot, hindi rin naman madali sa akin ang pakikipaghiwalay kay Ram. Hindi madali na tapusin ang mahigit na 2 taon na relasyon namin. May kirot din yon sa dibdib ko at malaking panghihinayang. Sobrang nag-guilty rin ako kasi alam ko na wala namang ibang ginawa si Ram kung hindi ang mahalin ako. Wala siyang naging pagkakamali o kasalanan sa relasyon namin. Never niya akong sinaktan physically and emotionally. Never siyang nag-cheat o gumawa ng kahit na anong kasalanan sa relasyon namin. At kabaligtaran noon ay mali ang sinukli ko sa kanya. Pero alam ko kasi na mas lalo ko lang siyang masasaktan kapag pinagpatuloy namin ang relasyon naming dalawa. Kaya habang maaga pa ay tuluyan ko nang tinapos ang lahat. Nang makabalik ako ng Maynila mula sa out of town namin ni Martin, isang malungkot na balita ang sumalubong sa akin. Wala na raw si Ram dahil pagkatapos ng gabing magkausap kami ay hindi na raw siya nagising. Cardiac arrest ang naging cause ng kamatayan niya. Sobrang nag-guilty talaga ako noon dahil pakiramdam ko ako ang naging dahilan ng pagkamatay niya. Mas nag-guilty ako nang wala akong matanggap na kahit na anong paninisi mula sa pamilya ni Ram. Niyakap lang ako ng mga magulang niya at sinabi nilang mas magiging payapa si Ram kung hindi ko sisisihin ang sarili ko sa pagkamatay niya. Ilang buwan nang lumipas mula nang mawala si Ram ay nagkaroon kami ng relasyon ni Martin pero hindi yon tumagal ng 1 taon. Nang mas makilala namin ang isa't isa ay nalaman namin na marami kaming mga bagay na hindi na pagkakasunduan. Mga simpleng bagay kagaya ng pagkain, saan namin gustong magbakasyon, ano ang dapat gawin kapag off namin pareho sa trabaho at kung ano-ano pa. Maliliit na bagay na pinagsisimula ng pagtatalo namin. 1 buwan pagkatapos naming maghiwalay ay nalaman ko na buntis pala ako. Pero hindi rin kami nagkabalikan. Nagkasundo kami ni Martin na susuportahan niya ang anak namin pero mula nang mga anak ako hanggang ngayon na 7 taon na ang anak namin ay wala akong kahit na anong financial support na natanggap mula sa kanya. Noong una ay kinukulit ko pa siya tungkol sa pagsusustento hanggang sa napagod na lang din ako at hindi na ako umasa pa sa kanya. Naisip ko nga na si Martin siguro ang karma ko sa naging pagkukulang at pagkakamali ko noon sa relasyon namin ni Ram.
Pero may guilt and regret man akong nararamdaman dahil sa mga nagawa ko noon. Never kong pinagsisihan ang naging bunga ng relasyon namin ni Martin. Dahil lumalaki na malambing at mapagmahal na bata ang anak ko na nagbibigay ng dahilan sa akin para lumaban sa buhay sa pang-araw-araw. Maraming salamat po Papa Dudut kung sakali man na mapili at mabasa ninyo ang sulat ko. Umaasa ako na kahit papaano'y nakapag-iwan po ito ng aral sa ating mga kabarangay na nakikinig sa kwentong ito. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Claire. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.